sa nitong 2026 sa budget, um, eto po ba, ina-assume niyo na po ba sa ngayon, Sir Sunny, na eto na yung budget po na pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po? Malaking tansya namin, pipirmahan na niya yan. Bagamat medyo natatalo isip na Pangulong Marcos kasi kung pirmahan niya yan, mababatikos siya. Bakit di nagpipirma ng budget na may daang-daang bilyong pork barrel pa? Kaso, kung di niya pirmahan, magalit yung mga tao sa Kongreso, whether sa House o sa Senate, baka naman may banta ng impeachment dyan na darating sa darating na taon. So medyo, I'm sure nagkatalo isip niya. Pero sa ngayon, tingin ko depende rin sa maging takbo ng mga darating na araw kung makumbinse or mapihit yung naratibo na hindi, nag-best effort naman ako pero ang mga demonyo dito ay mga mamabatas. Kung gano'n, baka may counting veto pa. At sa totoo lang, ilang pinaka-feeling namin, mapipirmahan siya sa pangkalahatan, maaari may konting veto para ipakita na, anti-corruption pa rin ako, pero yung esensya niya, mananatili yung malaking halaga ng pork, nandiyan pa rin yan sigurado sa ilalabas na budget. Kasi hindi kakayanan ni Pangulong Marcos na awayin ng Senado at House sa ngayon, na medyo nangihinalo yung kanyang posisyon. In the end, huwag natin tantanan. May nakuha na tayong mga hakbangin tungo sa transparency sa pag-iingay. So sana pagpasok sa bagong taon, tuloy-tuloy natin pag-usapan, tuloy-tuloy natutukan ng media, sigurado yan. Pero tuloy-tuloy natin i-pressure yung gobyerno na bigyan tayo ng impormasyon. Huwag tayo magkasya doon sa ilan na bibigay sa atin ng mga kakasuhan. Ang gusto natin, yung trilyon-trilyon piso ang ponto ng gobyerno, sana magamit sa tama. At ang pinaka makapagtulong sa pagtutuwid ng paggamit din sa tama, yung publiko talaga. Hindi nila gagawin ng kusa. Kaya hingi tayo ng impormasyon, kulitin natin sila. Sigurado naman, unti-unti, may wawasto naman natin yung paggamit ng pondo ng taong bayan.